All signs, hello. Ito po yung inyong timeless gabay. Itong gabay ninyo is para sa next 7 days. Kaya kung kailan nyo makita to yun, doon pala kayo bibilang ng 7 days. Yan, maraming salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Ako nga pala si Purple Teen. Bago man po kayo dito o matagal na. Maraming salamat po. Forever grateful po ako. Malaking tulong po yung mga nag-like, follow, subscribe, mga lagi nag-share ng ating mga readings. Papasalamat din ako sa mga nag-a-avail ng subscription, membership, private readings, yung mga nagbibigay ng super thanks at saka stars. Private readings, yes, I do private readings. Tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. So, this is for all signs, Aries. Mula tayong Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Maiksing gabay lang to, ha? Pwedeng energy mo to, energy ni person na kadil mo, no? So, merong Scorpio, may Libra, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, malakas yung energy ng Libra dito. Meron something dito na pwedeng maulit, no? Pwedeng nangyari na sa past. Or maybe merong kayong namimiss something or someone from the past. Oo, merong something dito na na parang nire-revisit ka eh. Something na related sa nakaraan mo. Pero may binabanggit kasi dito person na pwedeng bumalik, no? Past person na pwedeng bumalik. Siguro may situation na darating sa Aries na mahihirapan ka mag-decide kasi meron ka 2 swords dito. Oo. Meron kang situation na parang mano-no choice ka eh. Oo. Pwede rin may mga dito blockages. O ano man itong mga sagabal na tinutukoy ng 2 swords mo. Iba sa inyo, nahihirapan kayong figure out ano yung next move na gagawin ninyo. Merong conflict or indecision or delay or obstacle. You could be dealing with someone who is pwedeng younger than you. Sino man yung mas bata sa inyo, ikaw man o siya. Kasi may page dito. Meron ditong tao na very curious siya. Hindi ko alam kung ikaw yan. Inaalam niya. Naalam niya yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo. As in, pinag-aaralan ka niyan, or ewan ko, nag-i-spy ba siya, nag-research siya about you. This person is curious. Pwedeng may stalker energy or just plain curious, kung sino man ito. Pwedeng si air sign. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Tuwing gabay mo sa susunod na 7 araw, timeless reading ito, Taurus. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa netong video or tingnan mo yung mga nakasulat sa description or pinaka-dulo. Justice, strength, okay. May Libra energy, may Leo. Malakas yung energy ng Libra. Wow, so meron ditong umiiwas siya. Or meron siyang tinatakasan. Ewan ko. Ayaw niyang masisi eh. Ayaw niyang sa kanya mapunta yung, ewan ko, responsibility or blame. Merong energy ng umiiwas, sumatakas. May nagawa siya pero tinatakasan niya yung ginawa niya eh.
It could be na may unfair treatment kang mararanasan kasi may baliktad na justice card ka rito, Taurus, no? Oo. Unfair yung mga pangyayari or unfair yung treatment nila sa'yo, kung sino man ito. Kumbaga, hindi mo nakukuha yung karapatan mo rito eh. Kailangan mo pang ipaglaban yung karapatan mo eh. Oh, okay. So, alam mo kung bakit umiiwas tong tao na to? Walang balls to or hindi niya kaya. Ewan ko. Merong something dito sa tao na to na pinipiling niya na feel niya hindi niya kaya yung responsibility. Ewan ko. Oo. Or hindi siya ganun kalakas yung loob. Sabi ko nga, di ba, parang walang balls. Weak itong person na to, kung sino man to. Nakakadil mo, pwedeng si Leo. Or si Libra. Okay. So, nakikita ko dito is pagkakapatawaran pagkatapos ng breakup or naging away. Nakikita ko dito is a healing heart. So, kung naman yung pagdadaanan mo o pinagdaanan mo, Taurus, nakikita ko na yung acceptance, no? So, unti-unting nagre-recover ka na doon sa heartbreak na yun. Ano man yung nangyari dyan. Ano man yung naging cause ng heartbreak. Possible din na magkaroon ng reconciliation dito, no? Meron kasing sinasabi na reconciliation. Basta nakikita ko dito is healing recovery period, whether sa health mo man yan, sa past heartbreak. Okay, nakikita ko rin pwede ring i-let go nyo na. Ano man tong mga naging masakit sa inyo. Sabi ko nga, may acceptance, may healing, may letting go. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Kung interesado ka sa private reading ko, Gemini, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or tignan mo yung mga nakalagay sa description. Pwedeng masagap yung energy mo dito, energy ng person na nakaka-deal mo. Okay, yung mga signs na meron dito, may Sagittarius, Capricorn, Taurus, at saka Aquarius. No? Meron ditong person na pwedeng may ginagawa siya na masama or kalokohan. Oh, meron siyang ginagawang something against something against the rules or sa mga napagkasunduan ninyo, sa pinangako nyo sa isa't isa, parang merong sumisira dito sa vow, sa commitment, no? Oh, merong rule na binibreak labag. Nakikita ko rin may mga possible na problema, challenges ka ma-encounter. Oo. Challenge. Malaking challenge. Meron ding malaking pagbabago sa sitwasyon mo, Gemini, which is the Wheel of Fortune. Kasi may turning point dito eh. Kaya lang very challenging lang talaga yung nakikita ko. Mahihirapan ka dyan. Meron ditong mapapaamin o mahuhuli o mabubuking. With the 7 of Swords, sabi ko nga, meron ditong isa na meron siyang ginagawang masama, kabalbalan, kalokohan, against the rules. And itong person na to, kahit huli na siya, parang itatry niya pang, alam mo yun, itatry ka pa niyang i-deceive, itatry ka pa niyang utuin, itatry niya pang maghugas kamay. Yun lang. Pero nakikita ko huli na eh. Possible na may travel by air or kung saan man yan.
Oo, possible na may mga paparating ditong pakikipag-usap, no? May mga bagay dito na magte-take off na, which is ibig sabihin, magsisimula na or magkakaroon na ng progress. Magkakaroon na kasi ng movement, ng action, no? Pagiging active uli. So, kung naging inactive ka lately or kung matagal ka nang naging stagnant, so nakikita ko is may mga may activity or movement or travel. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Timeless gabay mo for the next 7 days. Ano yung mga dapat malaman? Kung interesado ka sa private readings ko, Cancer, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description sa pinaka-umpisa or pinaka-dulo nitong video. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers, Cancer. May Libra energy, Cancer. Meron ding Gemini, may Aquarius and Capricorn. Wow! So may third party. Love triangle or third party situation, Cancer. Kung hindi ito nangyayari sa present mo, pwedeng mangyayari pa lang. Okay. Or merong nangingialam, may nakikisawsaw dito kung hindi man kaagaw to. Oo, basta may third party, love triangle, kalaban, karibal, kakumpetensya. Merong outside influence, no, nakakaapekto sa relationship mo, sa ginagawa mo ngayon, whether sa love life mo to or hindi. Nakikita ko rin dito, Cancer, na walang kasiguraduhan ano yung mga susunod na mangyayari sa'yo or dito sa connection ninyo. Meron kasi ditong person na hindi siya hindi siya ganun ka-committed or pwedeng kumakalas na or alam mo yun, bibigay na anytime. Pwedeng energy ng tatakas or iiwas. Possible din na may delay, may mga sagabal dito, no? A situation, Cancer, wherein mako-confuse ka kung anong mga next na gagawin mo. Ano yung dapat mong gawin. Magkakaproblema ka when it comes to making a decision. Ano yung ano yung dapat na next step, ano yung tamang gagawin mo, pwedeng hindi mo alam, no? Mahihirapan ka mamili, mag-decide, mako-confuse ka. So, may mga dito, pag-uusap ako nakikita. May mga bali-balita, hindi ko alam kung good news or bad news. May mga bagay na malalaman mo or kailangan mong ipagtanong, alamin, mag-research. Someone who is curious. Meron akong nakikita dito. Someone na naghahanap ng mga information, nagtatanong-tanong, or pinag-aaralan ka, or nag-i-spy sa'yo. May mga ganyang energy. Okay? Or maybe someone is curious sa'yo, na alam niya yung mga bagay-bagay about you. Pwedeng nagre-research siya about you, nag-i-stalk about you, sinusubaybayan ka, binabantayan ka, inobserbahan ka. Someone who is younger, meron dito, Page of Swords, no? Whether anak mo yan, nakababatang kapatid, or whomever na mas bata, or kung sa romantic, pwedeng, hindi ko alam kung sino mas bata sa inyo. Okay. Nakikita ko magiging very busy ka, Cancer. At saka talagang kailangan mong mamili. Importante dito yung pagdidesisyon, pagpili. Oo, yan o. Mapepersa ka mag-decide kahit na naguguluhan ka, yan o. May mga, baka makagawa ka ng mga biglaang decision dito. Meron something related about money. May mga bagay na kailangan mong i-prioritize, unahin, no? May mga ang tawag dito, may mga bagay na magsasabay-sabay dito, no? Para ka magja-juggling act dito. Yan.
Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay nyo for the next 7 days. Maiksi lamang to. Ano yung mga dapat mong malaman? Pwedeng mangyari or posibleng paparating. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinaka-umpisa or pinakadulo nitong video. Okay, merong Gemini energy, may Leo, may Virgo, tsaka Libra. Okay, so nakikita ko dito is energy ng pagiging stagnant or stuck. Mukhang mananatili ka sa ganyang sitwasyon. Gustuin mo man, pero halos walang movement ako nakikita rito eh. Wala akong makitang halos activity. Parang halos hindi gumagalaw, parang halos hindi siya umaalis dun sa kinaroroonan niya. So, hindi ko alam kung yan ba yung takbo ng buhay mo, career mo, whatever, or ng relationship, no? Alam mo kung bakit? Kasi parang wala naman ako nakikitang malinaw na vision or goal. Okay? So, kaya siguro, halos walang progress, halos walang paggalaw. Kasi syempre, kailangan may vision ka muna, may goal ka muna, bago magkaroon ng action, ng movement. No? Importante yun. Kasi kung wala kang plans, wala kang goal, di ba? How would you expect na magkakaroon ng progress, ng paggalaw, ng improvement? Syempre, wala. Okay? Walang pag-take off pagka ganun eh. Okay? So, you need to plan muna. At mag-establish ka ng, sabi dito, mag-establish ka ng plano, ng clear vision mo. Kasi the magician is about manifesting. Kung ano yung mga iniisip mo, yun yung magiging ano mo eh, pinaka-blueprint mo ng gusto mong gawin, ng gusto mong mangyari, yung pinaka-outcome mo. Okay? So, ayan. Magsisimula doon. At agad wala kang clear vision, plano, eh pwedeng walang mangyayari talaga. Okay? So, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. May mga bagay dito, Leo, na kailangan panindigan mo, harapin mo with the 7 of Wands. No? Ito yung mga realidad na hindi mo pwedeng takasan sa buhay eh. Okay? Or wag kang basta-basta sumuko, wag kang basta-basta mag-back down, mag-retaliate. No? Nakikita ko rin, may sinasabi rin dito about mga haters mo. O baka marami kang haters dyan, o meron kang hater, kung hindi man marami yan. O dapat ipinaglalaban mo to, yun yung sinasabi ni 7 of Wands, kasi it's worth fighting for daw, kung ano man yan, relationship man yan or what. I see a person here who is loyal sa'yo. Oo. Ikaw man yan yung person mo ha. Sabi dito, this person is loyal, hardworking, responsible. Oo. Kung hindi man, ito yung advice na sinasabi sa'yo na dapat mag-put ka ng hard work, maging responsable ka, harapin yung mga dapat harapin. Kasi hindi ba binanggit ako dito about realidad. Oh, kailangan mag-show up ka everyday, persistent, no? Maging patient ka, maging loyal ka dyan sa ginagawa mo. Di bali nang mabagal eh. Di bali nang mabagal, importante dun gumagalaw pa rin. Importante persistent ka para ma-achieve mo yan kung ano yung gusto mo ma-achieve. Ayan, no? Kasi nakikita ko doon walang action. 4 of Swords. Hanggat hindi ka nag-establish ng clear vision mo ng pagpaplano mo, wala talaga mangyayari. May stuck ka sa ganyan. May pang-ghost dito ha, hindi ko alam ha. Kung ikaw ba tong nang-ghost dito or ikaw tong i-ghost. Siguro na sobrang ka na ng sobrang tagal mo ng stagnant, inactive, nagpahinga, baka it's about time na to take action kasi yun din naman indication ng magician tsaka nito. Okay? Virgo,
Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Ano yung mga ganap, mga dapat malaman o posibleng paparating sa'yo. Interesado ka sa private reading ko, Virgo, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakalagay sa description natin. Maising gabay lang to, Virgo. Tignan mo na lang yung mga ibang timeless reading ko sa bawat signs. Gusto mo na mahahabang reading. Lahat ng readings ko dito timeless. Hanapin nyo na lang yung mga playlist ko. May Pisces energy, may Leo energy, tsaka air signs, Gemini, Libra, Aquarius. No? Merong timing na lumitaw dito daw, Virgo, mga 1 year pa daw or mahigit pa. Mabibigyan ka ng time para asikasuin yung mga bagay-bagay, tapusin yung mga dapat tapusin, i-tie up loose ends. So kung may mga bagay na walang closure, yun na yun. I-end na, bigyan na ng closure. Merong hibernate dito which means a period ng pagiging inactive or pagpapahinga. So yung period dito tatandaan mo is mga 1 year or mahigit pa. Kung ano man yung ganap na yan, yung mga binanggit ko doon. Okay? So may moon card dito. May mga mare-reveal dito, Virgo, kung ano man ito. Mukhang napaka-importante na itong moon card. Kung ano man itong mga bagay na to na nagpapa-confuse sa'yo or yung mga nangyayari sa background na hindi mo na nalalaman, ano naman itong mga hidden na to, obscurity na to, ito yung mare-reveal. Okay? So, yan. Brace yourself sa kung ano man yung mga matutuklasan mo kasi meron at merong mga lilitaw na rito. Magkakaalaman na kung ano yung mga nakatago dyan, itinatago, no? Strength card. So, may Leo energy, Okay, so nakikita ko dito is siguro ikaw na parang mas resilient ka na, hindi ka na masyadong magpapa-apekto. Kaya mo nang kontrolin yung emotions mo or yung temper mo. Kaya mong magtiis nakikita ko Kaya mong malagpasan to. You have enough inner strength para dito sa mga kakaharapin mo. You need to be brave, patient, flexible. Yun yung kailangan mo sa ngayon. Ayan na subswords Diba sabi ko may mare-reveal. Malalaman mo na yung truth. Ito na yung kasagutan. Kaya kung meron mang period ng confusion dito, yung mga hidden, sikreto, lilitaw at lilitaw yan, malalaman na yung katotohanan na yan, may epiphany dito. So finally, you will gain clarity. This is a breakthrough, Virgo, kaya kung nagkakaroon ka ng difficult situation, problem, ito na yung solution sa problem mo. Or magiging victorious ka dito, malalagpasan mo yung difficult situation or challenge na kakaharapin mo. May mga bagay dito na kailangan pag-usapan, pagdesisyonan. Importante ang communication. Okay? Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Ano yung mga ganap dapat malaman o posibleng paparating? Kung interesado ka sa private readings ko, Libra, tingnan mo na yung mga nakasulat sa description or sa pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Okay, merong Sagittarius energy, Scorpio, and Cancer, tsaka Leo. Ouch. Meron nang malapit ditong bumigay, Libra, mag-collapse. Hindi ko alam kung ano to. It could be a relationship. Siguro iba napapagod na rin kayo dito. Sobrang pressure. Nabibigatan na kayo. Kasi merong something na mabigat na energy dito Meron na ditong alam mo yon, sawa na, napagod na, or napapagod na. Meron ditong something na naabot niya na yung yung pinaka-limit.
nasagad. Pwedeng iba dito, napakarami yung responsibilities na dadalhin Libra. Oo. At pwedeng ma-overwhelm kayo dito sa mga pasanin ninyo na to, ano man to, mabibigat na to, mga responsibilidad na to. Kasi overloaded na kayo. So, kailangan na tong mapagaan, mabawasan yung load na dinadala mo, Libra. Pero ang kagandahan kasi ng Ten of Wands, Libra, is, oo, maaaring nahihirapan ka na, napapagod ka na, pero malapit na rin kasing makumpleto matapos ito. Yun din yung indication ni Ten of Wands, no? May ending talaga, Libra, malapit na. Kasi nga, sobrang overwhelming na, sobrang mabigat na. Pwede nga iba magkaroon ng disconnection, walang komunikasyon, or worse, breakup dito sa connection ninyo. Merong something dito na bigla na lang naputol yung connection, bigla na lang nawala, or ewan ko, nawala ng ugnayan. May something na mapuputol dito kaya pwede rin may breakup And biglang nagbago yung mga bagay-bagay sa inyo nitong person na to, or bigla siyang nagbago. Hindi ko alam, may ganun. Biglaan. So, ikaw siguro, kung ikaw to napapagod, pwedeng ikaw na tong bumigay, mag-let go. Ayan. Hindi ko alam kung may na-fall out of love, or nawalan lang ba kayo bigla ng communication, something like may aberya, o bigla na lang may nagbago sa setup ninyo, magjowa, mag-person, magka-connect. Kasi nakita ko na nagkaroon na kayo ng attachment sa isa't isa nito Oo, pwedeng very attached na kayo sa isa't isa. Kaya lang, ewan ko, may some kind of disruption, trouble, or ano man yan na yun yung bigla na lang nag-cause netong kawalan ng communication, disconnection, and malaking pagbabago sa setup ninyo. Parang nagulo bigla, all of a sudden. Nagulo yung mundo mo. Nagulo yung mundo ninyo. Netong person na to. Some of you, nawala na kayo ng confidence sa sarili ninyo, or nawala na kayo ng confidence dito sa connection na to. Oo. Or yung person mo, maybe merong isang insecure dito, or feeling niya hindi siya maka-keep up sa'yo, like parang feeling niya siguro, superior ka, or nai-intimidate siya sa'yo, baka nanliliit siya sa'yo, Libra, hindi ko alam kung may mga ganun siya. Ayan. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Maiksi lamang to, ano yung mga dapat mong malaman, mga posibleng paparating. Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa nitong video, or pinaka-dulo, or tingnan mo yung mga nakasulat sa description. May Taurus, may Capricorn, may Pisces energy, tsaka, yes, strong energy ng Capricorn, dalawang cards ng Capricorn. Taurus and Pisces. Wow, may sinasabi dito na a beginning ng connection or romance. Ayan may feelings, may attraction, may connection na mumuo. Ace of Cups. It could be a new person, a new romance paparating sa iyo, Scorpio. Kaya kung wala kang kakonect ngayon, wala kang karelasyon, ito na yun. Hudyat, na may paparating na pag-ibig. This is it, sabi dito, this is bliss, happiness. So, nakikita ko dito mukhang matutuloy na nga itong connection na to, at mukhang magiging happy, mukhang magiging successful tong connection na to. Pwedeng Pisces. Okay. Meron ditong group work or whatever
dapat teamwork kayo, pero parang isa lang yung taong kumikilos dito sa Three of Coins. Baliktad eh. So, may mga dapat tulong-tulong kayo, pero supposed to be tulong-tulong, ambag-ambag, no? Kanya-kanyang gawa. Pero parang hindi pero parang hindi ka nga tinutulungan kung ikaw man yan or pwedeng hindi kayo nagkakaintindihan doon sa yung iba hindi ganun ka-committed. No? Yung iba ginagawa nila yung part nila, iba hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Instead na tulong-tulong parang isa lang yung nagiging responsable, isa lang yung gumagawa, yung kumikilos. Ayan meron kasi ditong person na kulang siya sa effort eh. Tsaka meron ditong may situation dito, Scorpio, na sinasabi na pwedeng nag-aaksaya ka lang ng energy mo or oras mo dito sa bagay na to. Ayan. Baka yung iba sa inyo nako-confuse kayo kung dapat nyo pa bang gawin to o hindi na. Dapat ka pa bang mag-invest ng energy mo, ng time mo rito, o baliwala lang. Meron ka bang mapapala dito or what, no? Parang mga ganun. Pagiging unsure if i-continue pa ba or mag-i-effort pa ba, no? Kasi pwedeng hindi ka sure kung ano yung kalalabasan or kung may mapapala ka ba eh. Okay? Parang ganun yung energy. Whether ikaw yan or person na nakakadig mo. Pwedeng si Taurus. Ayun lang, may mga, siguro, kung magkakaroon man ng mga changes dito, Scorpio, hindi ka ganun kaganda. Actually, pwedeng challenges nga yung dumating sa'yo eh. Pwedeng mabaliktad yung situation mo. Nandun ka sa baliktad na Wheel of Fortune instead na nakatayo. So, ibig sabihin, hindi papabor sa'yo, no? Basta meron ditong something na mababaliktad. And mukhang hindi pabor sa'yo, hindi maganda yung result. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Ano yung mga dapat mong malaman, pwedeng mangyari, mga ganap. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo ng video or tignan mo yung mga nakasulat sa description. May Gemini, may Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, nakapareho. May fire signs din. Okay. Pwede may mga delay sa pagta-travel dito. Or kung parang magiging patay-patay ka, babagal-bagal ka, pwedeng meron ka ma-miss na opportunity dito, Sagittarius. No? Yan. Either patay-patay ka, babagal-bagal ka, o masyado ka naman nagmamadali, impulsive. Okay? May energy dito ng bully. Okay, baka may person na, alam mo na, manghaharas sa'yo, mambubuli sa'yo rito. Okay, meron ditong parang instead na mag-push through, pinipigilan. Sabihin na natin, pwedeng may delay talaga. Yun yung nakikita ko. Whether sa travel man yan or sa ibang bagay. Pero meron din talaga energy ng pagiging impulsive and reckless eh. So yun, siguro nakikita ko, huwag ka masyadong bagal-bagal, patay-patay. Huwag ka rin masyadong harus-harus, impulsive. Okay, yun lang. Kumbaga, gitna lang.
Kasi nga pwedeng doon ka magkamali eh. Pwedeng yun yung magiging cause ng missed opportunities para sa'yo. Kung masyado kang babagal-bagal, masyado kang takot, or masyado ka namang nagmamadali, or ano, parang may ganun eh. Contrasting yung energies actually na napipick up ko rito. Some of you, parang hindi kayo mapakali, hindi ko alam kung bakit. Hindi maintindihan kung ano ba to, igagrab mo ba tong opportunity na to o hindi. Magmamadali ka ba or magpapabagal-bagal? Ganun yung napipick up ko energy, ang gulo eh. Polarizing, contrasting. Napipick up ko energy. Pwedeng pabago-bago yung isip or hindi na make up yung isip. Meron talagang bully dito ang hostile energy with the 5 of Swords saka dito sa Knight of Swords. Okay. Possible na may conflict or problema, trouble dito. Ayan. So, may mga laban dito na pwede ka matalo. Ayan, na may defeat card ka. So, ano man itong situation na to wherein pwede kang sumablay, magkaroon ng problema, matalo ka dyan, malagay ka sa alanganin. Kaya nga sabi ko, wag din padalos-dalos. So, may delay. For sure, may delay. Kaya ako naman to hinihintay mo na to. Confirmation, email, phone call, whatever, mensahe, pwede may delay. Yung iba kasi dito, ewan ko. Alam mo, gulo talaga ng energy. Meron talagang contrasting dito eh. Meron minsan pigil na energy, o minsan naman parang nagmamadali to the point na hindi na nag-iisip. Parang ganun, ang gulo. Hindi ko alam kung may isang tao pa rito na involved na ganun yung energies ninyo. Yung isa, atat, tapos yung isa naman hindi excited. Alam mo yun, parang ganun. O pwedeng ikaw lang din yan, kaya lang laging urong-sulong yung energies mo or contrasting. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Kung interesado ka sa private reading ko, Capricorn, panoorin mo na lang hanggang dulo or panoorin mo yung umpisa. May mga sinasabi ako doon, pati yung mga nakasulat sa description, pakibasa. So, ano yung mga ganap, mga dapat malaman. Okay. So, merong fire signs dito, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding Pisces. At saka, Capricorn, whether ikaw to or another Capricorn. Wow! So, nakikita ko dito is magandang simula with the Ace of Wands. Nandyan yung malaking potential to grow. Or mas lalong maging intense. Mas lalong maging passionate. Meron kasing some kind of fiery energy na namumuo. It could be a new attraction, connection para sa'yo. Pwedeng romantic, no? Oo. So, ang nakikita ko dito is passion, may chemistry between you and this person. It could be a date, meeting someone, pagsisimula ng attraction sa isa't isa. This is also a sign of fertility. So, whether sa career mo yan, sa business mo, or sa relationship mo, no, very fiery, very passionate, or kung if you're planning to start a family, o gumawa ng baby, pwedeng yun. Kasi mainit eh, no? Okay. May mga bagay dito na marireveal para sa'yo with the Moon card. Kaya kung may mga bagay na nagpapakonfuse sa'yo, Capricorn, ayan, mabibigyan na ng kasagutan, clarity yan. May mga ma-unveil eh. So kung ano man ito eh. Kumbaga dating question mark, hidden, no?
Yun na yung mga susulpot dito, yun na yung malalaman, mabibigyan ng kasagutan or clarity, marireveal. Excuse me. Oh, yun lang. So, mag-ingat ka ha, kasi sabi ko nga, malakas yung energy ng buntisan dito, o baka may mangyayari. Kaya lang kasi, ang problema mo, pwedeng hindi pa handa itong person na to magpamilya. So, kung babae ka, lalaki, ano man gender mo, at pwedeng nagkabuntisan dito, pwedeng, magugulat ka na lang, sasabihin niya, okay, hindi pa ako ready maging tatay, hindi pa ako ready maging nanay, hindi pa ako ready sa commitment, sa responsibilidad. Yun lang. Oo, andun yung urge, nandun yung tsuktsakan, pwedeng may nangyayari, magkaroon ng mga buntisan dyan, pero pagdating na dun sa mga responsibilidad, absent na. Or umiiwas na, nagtatago na. Okay. Some of you, you'll be dealing with a person who is very, dominant, aggressive. Naku, toxic connection. It could be a toxic connection. Maybe this person is just here for the sex. Pero pagdating na sa pagiging magulang, sa mga responsibilidad, pagharap sa responsibilidad, wala. Ayaw, umiiwas, or tatakas. Maybe this person is also trying to control you, manipulate you, or may mga issues ka ba ngayon sa boss, or sa tatay, kung sino man to, kasi may fatherhood dito eh. This person is abusive. Pwedeng physical or emotional kanya, abuse kanya, minamanipulate kanya, kinokontrol kanya. This is a toxic relationship, a toxic person. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Eting timeless gabay mo for the next 7 days. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or yung mga nakasulat sa description. May Virgo energy dito, Taurus, tsaka Aries, no? May mag-asawa. Ayan, no? Empress and Emperor. Basta may couple dito. Mag-asawa, mag-jowa, kung sino man to. Nanay, tatay. Mag-partner. Magkatuwang, no? At may timing dito, Aquarius, sa susunod na mga araw. Okay, it's time, sabi dito. Oras na para gumawa ka ng solution, gumawa ka ng action tungkol dyan sa problema mo or situation mo. Pwedeng itong mga susunod na araw, meron kang sisimulan or may bagong cycle, ano man itong magsisimula para sa'yo. Pwede ring may realization or awakening. Something is about to unfold, something is about to start sa susunod na mga araw. Okay, may mangyayari for sure kasi may action. It's time to act. Yun yung sinasabi dyan sa card mo. So may mga, nakikita ko dito, may mga fixed marriage. Yung tipong ipinagkasundo lang. Ewan ko, may something about mga pamana. May something na parang nauubos na yung funds, yung ipon, yung kabuhayan. Meron ditong something like na nalustay o nalugi. Ayan, so kung may negosyo man, mga pamana. Pwedeng wala nang mamanahin, naubos na yung savings. Basta parang meron something dito na nag-collapse yung stability. Whether sa money to, or sa career, sa business, or sa relationship. Basta, may mga matters dito related sa family, sa stability, sa pera. Sa pera. More on financial loss, pagkalugi,
pagkaubos, pagkasaid, no? Baliktad din yung Empress mo, ayan na nga. Oh. So, nakikita ko parang, kung negosyo to career, parang hindi siya bumulaklak eh. Pwedeng talagang nalugi, na bankrupt, no? Or hindi na talaga nag-grow kasi hindi natutukan, hindi naging maingat, hindi na palago, hindi na alagaan, hindi natutukan, no? Nakikita ko dito is something, a situation wherein parang hindi magbe-bear fruit. Aborted yung growth eh. Parang hindi na alam mo yun, hindi na nag-grow, kaya do not expect na may aanihin kang maganda rito. Yun lang yung nakikita ko. Pera man yan or what. Napabayaan, yun yung more on napipick up ko. Meron ding energy dito na napabayaan yung asawa. Oo. Pwedeng yung iba dito, mas puro trabaho yung inaasikaso, pero pagdating dun sa kanilang mag-asawa, pwedeng napabayaan na yung asawa niya, ganyan-ganyan, or yung partnership. Kasi itong isa, meron siyang malaking responsibility or marami siyang responsibility. Pwedeng napabayaan niya ng negosyo, napabayaan niya ng family, napabayaan ng finances, ganun, hindi natutukan. Okay? Sabi ko nga, may something na napabayaan. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung timeless gabay mo for the next 7 days. Ano yung mga dapat mong malaman, mga pwedeng mangyari, mga ganap-ganap. Kung interesado ka sa private reading ko, Pisces, panoorin mo na yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description. Okay. Oh. So, may malakas na energy ng Libra dito, Taurus or Scorpio, Pisces, baka may mga nakakadil ka na ganyan. At saka, kagaya ng lumitaw dun sa Libra reading, may ending. So, hindi ko alam kung meron ka ba talagang kadil na Libra. Kasi yung kaninang Libra reading is parang related din dito sa reading mo, which is may 2 of swords din yata, I'm not sure. Pero ganun. Although walang lumitaw na Pisces dun sa reading ni Libra kanina, pero parang somehow, feeling ko related. Meron ng energy dito ng kasal na, committed na. Or meron ditong energy wherein siya yung sumisira sa marriage nung dalawa, kung sino man yun. Someone na break niya yung yung loyalty, yung vow, sinumpaan niya nung nagpakasal sila dito. So may something like nakakasira siya sa family or marriage. May timing dito, Pisces, no? Bandang summer daw. Sa mga susunod na weeks, expectin mo to. Sa mga susunod na weeks, nakikita ko, Pisces, pwedeng makakaluwag ka na, no? In time for summer, nakikita ko. Yes, makakaluwag ka na. Pwedeng mag-i-improve na yung mga bagay-bagay, makakahinga ka na sa wakas. Mababawasan na yung mga pabigat sa'yo or whatever, no? So, merong feeling ng relief. And yung period ng makakapag-enjoy ka na sa wakas. I think this Hierophant indicates a very important decision or choice to make, Pisces, para sa'yo na napakahirap talaga. Oo. And maybe this time, mas bibigyan mo muna ng focus ang sarili mo. Yun na nga, magkakaroon ka na ng time sa sarili mo eh. Finally, magkakaroon ka na ng freedom, ng time sa sarili mo, ma-enjoy mo naman yung sarili mo, yung mga dapat mong ma-enjoy, mapagbigyan mo naman yung sarili mo. Meron lang talaga ditong Pisces, na parang may mga mabibreak kang rules dito o sumasaliwa ka doon sa, sabihin na natin, you are, about to break the rules. Dito.
Yun lang yung maliwanag na nakikita ko rito. May mga challenges pa parating sa'yo. At saka yung kakaiba eh. So, nakikita ko dito is kakaibang diskarte, kakaibang way ng pamumuhay or pagdi-deal dun sa situation mo na supposed to be, ito dapat yung tama, yung traditional. Pero iba yung gagawin mo eh. Hindi ka susunod dun sa rules eh. Kaya, di ba sabi ko, you are bound to break rules. So, tandaan mo na lang yan. Meron ditong complete renewal or transformation with the death card, no? Yung binanggit ko kay Libra kanina, may ending, may transformation. Ganon din dito sa'yo. So, hindi ko alam kung tumutugma ba talaga may Libra ka ka-deal. Pwedeng iba makaranas kayo ng separation or breakup, nakikita ko dito is merong breakup, merong pagtatapos, pero meron ding mga beginnings na paparating para sa iyo. At nakikita ko, Pisces, makakapagsimula ka uli kung ano man itong mga hinihintay mong hinihintay mong opportunity na makapagsimula ka. Yun lang yung good news dyan, makakapagsimula ka uli. May red flag dito. Two of Swords. May warning para sa'yo. Wina-warn ka. At parang may Libra energy. So, nakikita ko dito is pwedeng mapapa-decide ka eh. Mapapaisip ka rito, Pisces eh. May mga titimbangin kang options mo dito. So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito magkaroon kayo ng opportunity. Makapamili, mag-decide. Basta maliwanag dito. May warning, may mga parang, oops, stop muna, parang ganun eh. Huwag ka munang magmamadali or mag-continue. Stop, look, and listen. Yun yung maliwanag na napipick up ko dito eh. May bagay dito na kahit gustuhin mong umalis, mag-move forward, hindi muna. Huwag muna. Wait lang muna. Yun yung wina-warn sa'yo. So, pag-isipan mong mabuti. Once kasi na nag-cross ka na doon, pwedeng wala nang balikan, Pisces. At this situation involves a Libra. So, maging maingat ka. Kasi once na lumagpas ka na or tinalikuran mo na to or humakbang ka na, pwedeng hindi ka na makabalik. So, importante to consider yung mga options mo, pag-isipan mo mabuti bago ka gumawa ng final decision. Okay? So, yan, all signs. As always, sana makatulong sa inyo yung aking reading. I love you all. Take care. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.